ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, tayo ay magbibigay diin sa kahalagahan ng ating wikang pambansa, ang Pilipino, at kung paano ito nag-ambag sa pagbuo ng ating Pilipinong identidad. Narito tayo ngayon upang alamin at ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa. Ito ay isang panahon para tayo magbalik tanaw sa kasaysayan ng ating wikang pambansa, ang Filipino, at ang kanyang malalim na papel sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Noong unang panahon, bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kani-kaniyang wika at kultura. Ngunit noong ika-19 na siglo, isang mahigpit na pambansang kamalayan ang nagsimulang umusbong. Ang mga lider ng revolusyon tulad nila Gat Andres Bonifacio ay nagsilbing ng mga tagapagtaguyod ng isang pambansang wika na magbubuklod sa mga Pilipino. Sa pagdating ng dekada 1930, si Manuel L. Quezon, ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, ay nagpatibay ng isang resolusyon na nag-aantas na maging pambansang wika ang Tagalog. Ito ang naging pagsilang ng ating wikang pambansa, na ngayon ay kilala bilang Filipino. Sa pagpapalaganap ng wikang ito, naging mas madali para sa atin na magkaunawaan at magkaisa. Ito rin ang nagbigay daan para mas maging mabisa ang edukasyon at komunikasyon ng buong bansa. Ang Filipino ay hindi lamang isang wika. Ito ay naging simbolo ng ating pagiging Pilipino. Ngunit, hindi ito naging madali. Sa kabila ng mga pagbabago, may mga pagtutol at pag-aalinlangan. Ngunit sa pagtitiwala sa ating wika at pagkakakilanlan, unti-unti nating napatunayan na ito ang tanging bagay na makapagpapalakas sa ating bansa. Sa ngayon, patuloy tayong nagmamalasakit sa ating wika, hindi lamang tuwing buwan ng wikang pambansa, kundi sa araw-araw. Tandaan natin na ang pagmamahal sa ating wika ay pagmamahal sa ating bansa at kultura. Hinihikayat ko tayong lahat na itaguyod ang wikang Filipino at yakapin ito bilang daan tungo sa mas matatag na Pilipinong identidad. Kasama natin ang mga nagdaang henerasyon sa pagpapalaganap at pagsilbing halimbawa nito. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.